Gandang araw sa ating lahat. Kami po sa DOST Pag-asa ay nagpapasalamat sa ating mga partners at kaibigan sa media for joining us in today's briefing on Typhoon Francisco. Ito'y pang-anim na tropical cyclone na pumasok sa Philippine Area of Responsibility this year. So ang layunin ng briefing na ito ay upang ipahatid namin ang pinakahuling ulat, updates about the typhoon, kung saan na ang kanyang location sa kasalukuyan, ang forecast track in particular, at maging ang potential impacts at anong in-expect ng ating mga kababayan. Na ibibigay later on ng aming mga kasamahan dito sa DOST Pag-asa Forecasting Center. Muli, ang DOST Pag-asa ay patuloy na nagmumonitor sa kilos nitong bagyo, anuman ang mga pagbabago sa kanyang kilos, lalong-lalo na sa magiging epekto nito sa susunod na mga araw, ay agad naming ipahatid sa ating mga kababayan. Muli, pinapaalala natin ang sa ating mga kababayan na maging alerto, subaybayan ang mga mahalagang updates na binibigay ng DOST Pag-asa dahil inasahan natin ito na makaapekto sa mga lugar, particularly na sa may northernmost part of the country. Again, magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po, Dr. Servando, ang ating DOST Pag-asa Administrator. Ngayon naman po para sa latest updates tungkol sa binabantayang bagyong Francisco mula sa Weather Division ng DOST Pag-asa, ang ating duty weather forecaster, Ma'am Charmaine Varilla. Yes po, magandang umaga po muli sa ating lahat at narito nga ang latest update hinggil nga sa binabantayan nating bagyo na si Typhoon Francisco. Si Typhoon Francisco ay hulingang namataan sa layong 620 kilometers east o silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Sa kasalukuyan, may taglayan ng lakas ng hangin na umaabot ng 155 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso na umaabot hanggang 190 kilometers per hour. Kumikilos nga yan ngayon pa west, north, westward o kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Makikita po natin dito sa ating satellite animation na wala pa masyadong nararamdaman ngayon ng mga pag-ulan, especially dito sa may part ng Northern Luzon. Samantalang southwest monsoon naman o hanging habagat pa rin ang siyang umiira sa buong Visayas, Mindanao at Palawan. At base nga po sa nakikita po natin na latest forecast track, bukas inaasahan po natin na maaari na yung umabot 395 kilometers east o silangan ng Calayan, Cagayan. At sa nakikita po natin, bukas din po niya marireach yung kanyang peak intensity. Pagsapit naman po ng Miyerkules, dito naman po natin nakikita yung pagsisimula na ng pagbagal niya as well as posible nga po na yun na yung closest approach niya around 275 kilometers east or silangan pa rin ng Basco, Batanes. And kung i-consider po natin yung kanyang cone of probability, may posibilidad po na mas mag-westward o mas kumanluran pa yung track nito. Kaya patuloy po tayong umantabay kung may mga significant changes sa track nitong si Bagyong Francisco. Pagsapit naman po ng Thursday, nakikita po natin na magsisimula na dyan yung pagbilis po ng kanyang pagkilos habang nagre-recurve papunta sa may katimugang bahagi ng Japan. And aside from that, nakikitaan na po din natin ng unti-unti pa niyang paghina. And pag Friday na po, doon na po natin nakikita yung paglabas niya ng ating Philippine Area of Responsibility papunta nga dito sa may Ryukyu Islands. Sa kasalukuyan po, nakataas pa rin yung ating wind signal number 1 sa may Batanes, northern portion ng Cagayan, kasama ang eastern portion ng Babuyan Islands. And tinatanong din po kung may ina-expect ba tayong malalakas na mga pag-ulan. Ang sagot po natin dyan, more on bukas pa po ng tanghali hanggang sa Miyerkules ng tanghali, meron po tayong mararanasang mga significant rains na aabot ng 50 to 100 millimeters sa Cagayan, Batanes, and Babuyan Islands at magtutuloy-tuloy po yan hanggang Huwebes ng tanghali. So yung ganito pong dami ng mga pag-ulan, inuulit po natin maaari po yan magdulot ng mga localized flooding, especially nga sa mga areas na malapit sa ilog, yung mga
areas na nasa low-lying part at yung mga areas din po na nasa syudad. Mabilis po or maaari pong magdulot yan ng mga pagbaha. And pagguho din po ng lupa, especially sa mga very high to high susceptibility areas. And kung titingnan naman po yung ating weather condition for the next 3 days, for today, maulan po tayo sa buong Visayas and Mindanao, including Palawan due to southwest monsoon. Pero kung papasinin po nyo, pagsapit ng kinabukasan hanggang Wednesday, dito pa lang po mararanasan yung malalakas na mga pag-ulan na may pagbugsong malalakas na hangin sa may Cagayan at Batanes. And then, continuous po yung ating southwest monsoon at maaaring mas tumaas pa dito sa may part ng Bicol Region, Mimaropa, including Visayas. And mababawasan naman yung mga paulan sa may parts ng Mindanao, more on sa western na lang, including Zamboanga Peninsula, Basilan, and Tawi-Tawi. Pagdating ng Thursday, ito yung part na kung saan papalayo na nga yung bagyong si Francisco sa kalupaan natin. So, more on southwest monsoon uli ang iiral na siya magpapaulan sa buong Bicol Region, Mimaropa, at Western Visayas. Aside nga po sa binabantayan natin na si Bagyong Francisco, ay meron pa tayong isang sistema na bagong low pressure area at huli ngayong namataan sa layong 2,745 kilometers east o silangan ng southeastern Luzon. Sa kasalukuyan nga ay meron na yung medium chance na maging isang ganap na bagyo at hindi nga natin niro-rule out yung posibilidad na papasok yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility base nga sa ating tropical cyclone threat potential. At para naman po sa mga additional na mga information ay maaari po niyong bisitahin ang ating website, panahon.gov.ph. And bukod po dyan, maaari niyo rin po i-download yung ating Panahon app sa ating mga application stores. At yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa. Ang susunod po natin na update ay mamaya alas 5 ng hapon. Magandang umaga. Salamat po, Ma'am Charmaine, ang ating duty weather forecaster mula sa Weather Division. At ngayon naman para sa mga updates sa ating major river basins at dam monitoring patungkol na rin sa Bagyong Francisco, ipepresent po ito ng ating duty hydro forecaster from the Hydrometeorology Division, Sir Juan Elmer Caringal. Thank you, ma'am, and magandang umaga po sa atin lahat. Ito naman po yung ating hydrological update po dito po sa mga dams and flood advisories. Una po, yung pong dam status, ang Angat Dam po, ang kanya pong current elevation is 164.50. May bagya po siyang pagbaba na 0.54 meters and mababa na po siya ng 45.50 doon po sa kanyang normal high water level na 210 meters. And also, mababa na rin po siya ng 17.85 meters doon po sa kanyang rule curve for today na 182.35 meters. Rainfall needed po para po makarecover or ma-reach niya ulit yung pong normal water level na 210 is 1,229 millimeters of rainfall. Ipo Dam, ang kanya pong elevation is 99.58, although bumaba po siya ng 0.08 and mababa na rin po siya ng 1.52 doon naman po sa kanyang normal high water level na 101.10 meters. La Mesa Dam, 79.74. May bagya rin po siyang pagbaba na 0.02 meters and mababa na rin po siya ng 0.41. Doon naman po sa kanyang overflow level na 80.15. Ito po yung, ipapakita ko po sa inyo yung annual trend ng Angat Dam. Yung makikita po natin, ito pong kulay green, ito po yung current elevation niya. And ito pong mga kulay orange and pink, ito po yung lowest recorded ng Angat Dam. And makikita po natin, medyo malapit na po siya doon. But based on po dito sa annual trend, makikita po natin during po ng third quarter ng July, halos lahat po medyo nakaka-recover siya. Sana ganun din po siya. Sumabay rin po siya dito po sa trend na ito. And ito naman po yung Ambuklaw Bingay sa Roque. Ito po yung Cascade Dam natin sa may bandang Benguet. Ang kanya pong elevation is 741.55. Although tumas po siya ng 0.16, but mababa pa rin po siya ng 10.45. Doon naman po sa kanyang normal high water level na 752 meters. And also, mababa pa rin po siya ng 3.45 sa kanyang present sa kanyang rule curve for today na 745 meters. Binga Dam, 569.18, bumaba po siya
ng 0.20 and mababa pa rin po siya ng 5.82 sa kanya naman pong normal high water level na 575. But mataas naman po siya ng 4.18 doon naman po sa kanyang rule curve na 565 meters. Ito naman po yung pinaka-downstream. Yung pong lumalabas na tubig sa Ambuklaw, then to Binga, then to San Roque. Ang San Roque po, ang kanya pong elevation is 231.04. Although may continuous pa rin po yung baba niya. Bumaba po siya ng 0.24 today. And mababa na rin po siya ng 48.96 sa kanya naman pong normal high water level na 280. And below 3.57 na rin naman po siya sa kanyang rule curve na 234.61 meters. Ito po yung rule curve niya for today. Medyo maliit-liit naman po yung deviation niya sa rule curve. Itong nakikita po natin medyo maliit. Compare po dun sa Angat Dam. And ito pong Pantabangan Dam. Ito po nasa may Pantabangan Nueva Ecija. Ang kanya pong elevation is 182.36. And continuous pa rin po ang pagbaba niya. And bababa po siya ng 0.29. And malayo na rin po siya. Doon po sa kanyang normal high. And malayo po siya ng 33.64, doon po sa kanyang normal high water level na 216 meters. And also, doon po sa kanyang rule curve na 204.03, mababa po siya ng 21.67. Rainfall needed po ng Pantabangan para ma-reach niya po yung kanyang normal line na 216 is 2,055 millimeters of rainfall. Medyo madami. Siguro mga 2 to 3 na bagyo to na may hit ang Pantabangan Dam. Magat Dam, 170.06, bumaba po siya ng 0.60 and mababa na rin po siya ng 19.94 doon po sa kanyang normal high water level na 190 meters. And also, mababa na rin po siya ng 4.99 doon naman po sa kanyang rule curve na 175.05 meters. Rainfall needed po ng Magat para po ma-reach niya yung 190 is 85 millimeters of rainfall. Kaliraya, 286.33. And yun naman po aming mga ini-issue na General Flood Advisory. Naglabas po kami ng issuance kanina pong alas 6. First issuance po namin sa Region 4B, Mimaropa. Nag-GFA number 1 po kami. And dun po sa Visayas, yung pong Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, continuous pa rin po yung aming pag-i-issue dyan. And also dun po sa bandang Mindanao, Region 9, Region 10, Region 11, 12, 13, and BARM, continuous pa rin po ang aming pag-i-issue for precautionary measure. Then, doon naman po sa mga river basin, wala po pa kaming, so far, wala pa po kaming ini-issue. So, it means wala pa po ganong tumataas na water level yung pong mga major river basin natin. Yun lamang po and marami pong salamat. Maraming salamat po, Sir Elmer, ang ating duty hydro forecaster from the Hydromet Division. Ang pangalawang parte po ng ating press conference ay ang Q&A session. But before that, nais ko lamang po i-acknowledge ang presence ng key officials ng DOST Pag-asa, headed by Dr. Nathaniel T. Servando, ang ating administrator, with our division chiefs, Engineer Juanito Galang, Chief of the Weather Division, and Engineer Socrates Paat Jr., Chief of the Hydrometeorology Division. Nais rin naming pasalamatan ang aming media partners na patuloy na tinutulungan tayo na maipahatid sa ating mga kababayan ang mga update mula sa DOST Pag-asa. Kasama natin ngayon dito sa Pag-asa Media Room from Manila Times, Manila Standard, Radyo Pilipinas, Abante, Malaya, Daily Tribune, Business Mirror, DZRH, ABS-CBN, Philippine Star, Philippine Daily Inquirer, and DZBB. So, now we'll begin with the question and answer portion of this press conference. Mangyari lamang po na pakibanggit ang inyong pangalan, affiliation, and if possible, kung para kanino po ang inyong katanungan. Pwede na po tayong mag-start. Good morning po. Mary po from Radyo Pilipinas. Sir, mostly yung ulan mostly yung ulan ng Bagyong Francisco ay Northern Luzon. So hindi siya makakadagdag sa Angat Dam na ano po ngayon?
Anyone? Maraming salamat po sa tanong. So kung dahil nga po nasa northern side yung trajectory ng bagyo, ang epekto nito sa Angat ay very minimal po. Kung meron man sigurong mga pag-ulan within the catchment area ng Angat Dam ay hindi po directly na dahil sa bagyo. Dahil nga we are within the rainy season naman, meron talagang mga manakanakang pag-ulan within the catchment. Pero yeah, we hope din na ma-induce nitong si Tropical Cyclone Francisco yung mga pag-ulan within the catchment ng Angat para tumaas-taas yung water level ng Angat. Salamat. Base po sa assessment ng aming Hydromet Division ay nasa mahigit 1,000 plus yata na millimeter basin rainfall. So that would be siguro tantamount to 2 to 3 typhoons, roughly. Thank you. Paano na lang po ulit, kasi nung weekend, sobrang lakas na naman nung ulan. Pa-explain na lang po ulit sa mga taga Metro Manila na yung nararanasan ay yung habagat pa rin po ba yun? Sino po yung pwedeng sumagot sa ating? Yes po. So, yung kahapon po na pag-ulan sa Metro Manila, more on localized thunderstorm po nun. And nakita naman po natin, short duration lang siya, umabot lang siya ng up to 2 to 3 hours. So, in terms naman ng habagat, siguro more likely makaka-apekto po siya sa Metro Manila Friday onwards pa. Kasi paglabas po ng ating bagyo sa PAR, doon natin nakikita nahihilaan niya up to Metro Manila and some parts ng western section ng Northern Luzon yung ating habagat. Any other question po? Yes po. Hello. Yung nangyari kagabi na mga pag-ulan, localized thunderstorm lang yon, no? Kasi, pero nagtatanong yung mga kababayan natin na may kasamang malakas na hangin, yung nangyari sa Malabon na bumagsak yung mga poste, may mga nabuwal na mga puno. Pwedeng paki-explain bakit ganoon kalakas yung pag-ulan natin at may kasamang malakas na hangin yung nangyaring localized thunderstorm kagabi? Ma'am? Hello. Hello, maraming salamat at magandang umaga. So, normal lang sa mga, kapag nagkakaroon tayo ng mga severe thunderstorm talaga, bago bumagsak yung malakas na ulan, mauna muna yung malakas na hangin. So, yung mga nangyari ng mga nakarang araw o yung kagabi, dahil sa severe thunderstorm, may isa pang characteristics yan na yung makikita natin umuulan ng hail, nagkakaroon ng hail formation. So, iilan ito sa mga characteristic pag meron tayong severe thunderstorm talaga. So, normal lang yon. And then, kung mapapansin natin, sobrang lakas ng hangin talaga, susundan niya ng napalakas na ulan. Pero, sabi nga ng forecasters natin, 30 minutes to 1 hour lang. Pero may time naman na habang nauubos na yung isa, meron naman magpo-form, pero nagmo-move na. Hindi na nako-concentrate sa isang lugar yung malakas na ulan tsaka hangin. Kumbaga, nagmo-move na siya. So, makikita natin na kahit sa ibang parte ng, alam mo, dito sa Metro Manila, naapektuhan na rin. So, itong naranasan ho natin kagabi ay severe thunderstorm. Severe thunderstorms. Opo. So, meron po tayong mga warning na nilalabas ang Pag-asa, yung ating NCRPRSD. May mga thunderstorm advisory, alert, warning po silang nilalabas regarding dito sa mga to. So, kasi aside dun sa malakas yung hangin, nagdulot din to ng flooding sa maraming areas dito sa Metro Manila po. So, talagang ganun ho ba yung i-expect natin na mga severe thunderstorm yung ngayong panahon na to, yung may experience po natin? Yes, asahan po natin yung mga severe thunderstorm. Ito talaga yung epekto, yung mabilis yung pagbaha. Lalong-lalo na dito sa Metro Manila, may mga identified na talaga tayo na konting ulan lang, ang daling bahain. So,
ingat po sa mga kababayan natin kasi minsan may mga lightning strike din yan Yun, nakasama. tama. So, ang mas maganda na kapag meron ng mga overhead thunderstorm na gano'n, wag na silang lumabas muna ng bahay. Okay. So, last na lang po sa akin. No? So, delikado pala talaga kapag meron ho tayong severe thunderstorm. Usually ho, doon kasi sa mga advisory natin, yung usually, thunderstorm lang, yung pagkakaunaw. Pero meron na pala siyang mga category na sinusunod ho ba tayo? May mga kaakibat na impact, kumbaga, bukod sa lightning, mga strong winds, and then yung heavy rainfall, yung thunderstorm na nilalabas natin. Okay. Last na lang pala talaga, sir, no? May binabantayan tayo na panibagong sama ng panahon na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Gaano kalaki yung chance nito na ito maglandfall at hindi katulad nitong si Francisco na hindi siya maglalandfall? Sa ngayon, in terms of landfall, medyo maliit pa rin ang chance nito yung nasa malayo. Kung titingnan natin yung formation niya, by latitude, medyo may kataasan na. May kataasan. And then yung, dahil El Nino nga tayo, normally kung mapapansin natin, puro recurving. Although malayo yung formation, yung genesis, kumbaga, malayo yung kanilang genesis formation. Pero almost recurving sila. Isa to sa mga impact din ng kapag meron tayong El Nino phenomenon. Okay. Thank you po. Thank you. Thank you very much po. Yes, sir. Good afternoon po, Rafael Bosano po sa ABS-CBN. Sir, pwede niyo rin po bang i-explain kung ano yung dahilan ng pag-form ng mga wind spout? Kasi meron din pong mga nagpo-form sa El Nido, may nakuhanan po ng mga wind spout. Ano po yung nakaka-apektong weather condition or climate condition kung bakit sila nagpo-form? Water spout, sorry, hindi wind spout, water spout. Sorry. Sino po yung pwedeng sumagot? Sige po, sir. Thank you po for the question. Meron po tayong similar na ganyan na term. Yung water spout, yun po yung mga circulation na na-form sa dagat. Tapos, yung tornado naman, mga circular na movement ng hangin na malalakas sa lupa naman po. So, usually po, nag-originate yan unang-una kapag unstable po yung ating environment, may enough na moisture, tapos mainit yung ating temperature po. Yun po yung mga nagkakos ng mga water spout or tornado. And in terms naman po yung sinasabi nyo din kanina regarding ng biglang paglakas ng hangin during thunderstorm, possible din po na meron tayong tinatawag na downburst. So kasama po yon sa effect po ng severe thunderstorm. Though kapag may mga severe thunderstorm which is yung na-experience some parts, ay meron din pong nagkakaroon din ng mga ganito like water spouts, tornado, which is I think yesterday may ni-record po tayo sa may Magalong, Pampanga na hail activity. Okay. Yung nabanggit niyo po kasi yung downburst. Nangyari na rin po ito a couple of years ago, di ba? Parang nag-viral pa yan. Gaano kadelikado yung mga downbursts, especially sa mga densely populated areas like Metro Manila? Yes po, no. So kung titingnan po kasi natin, halimbawa sa mga agricultural lands po, no, yung downburst po kasi kaya na po yan na magpatumba ng mga kapunuan. Kung sa areas naman Metro Manila, especially po yung mga kabahayan na gawa sa mga lightweight material, kapag nagkaroon po ng downburst, maaari pong makasira yon ng mga tahanan. Especially nga doon sa mga location po natin na densely populated and yung mga materials po ay gawa sa mga lightweight. Last question na lang po. Yung mga pag-ulan po na malalakas pero may igsi, will it not be enough para po ma-replenish yung mga nawawalang tubig sa ating mga dam, regardless kung saan man po itong mga thunderstorm na ito? Regarding po doon sa tanong tungkol sa dams po, no? Like for example, sa Angat Dam po, napakalayo, napakalaki ng kailangan nating habulin when it comes to the water level. So yung definitely yung mga maigsing pag-ulan na yun, hindi po talaga sasapat para at least magkaroon siguro ng pag-angat sa water level. More so doon sa umabot siya doon sa tinatawag na rule curve, kung saan yung level, kung saan mas magagampanan ng dam yung mga purposes niya like irrigation, water supply. So sa ngayon po, for example, ang Angat Dam ay below
17 meters sa roll curve. So yung 17 meters, napakalaki po yun na hahabulin dapat. As I've said nga kanina, more than 1,000 millimeters yung kailang iulan para, ayun naman ay para umabot siya dun sa critical level. Pero dun sa roll curve ay siguro kailangan natin ng siguro 2 bagyo, mga ganun po. Pero definitely, yung mga panandali ang pag-ulan po ay either wala or napakaigsi lang yung magiging effect niya sa ating mga dams. Thank you. Thank you very much po. May ibang question pa po ba tayo? May mga tanong pa po tayo sa mga kasamahan natin dito sa media room. Kung wala na po, meron po tayong katanungan dito mula sa ating netizens sa YouTube. Posible po ba na umabot sa Super Typhoon category habang nasa karagatan si Typhoon Francisco? Sino po ang maaaring sumagot? Based po sa analysis po ng ating TC Group ay more on mareretain na lang natin yung kanyang typhoon intensity. Tapos peak intensity po niya by tomorrow pero more on typhoon category pa rin. Tapos by tomorrow onwards ay pahina na po siya and possibly before makalabas po ng PAR po natin, nasa severe tropical storm category na. Thank you. Maraming salamat po. Other questions pa po sa mga kasamahan natin dito sa media room? So I think lahat po ng ating concerns ay na-cover na. At kung may katanungan pa po tayo na hindi nabasa ngayon sa ating live stream, susubukan po ng ating social media na ma-address ang inyong mga katanungan through the comment section, perhaps later na lang after the press conference. So para sa iba pang karagdagang impormasyon at detalye, maaari nyo pong bisitahin ang aming website sa www.pagasa.dost.gov.ph at magtungo din po sa aming official social media platforms sa Facebook page DOST_Pag-asa, sa X at DOST_Pag-asa, and sa aming YouTube channel DOST Pag-asa Weather Report. And with that, we pass it on to the Chief of the Weather Division, Engineer Juanito Galang, to close our press conference. Maraming salamat at magandang hapon. So as we end this press conference sa TC Typhoon Francisco, ini-encourage po namin ang lahat na maging alerto at continue mag-monitor sa mga official updates ng Pag-asa at sa inyong mga local authorities. Ang Bagyong Francisco maaari pa rin pong magdala ng mga hazards sa mga affected area, kaya napaka-importante po na magstay prepared tayo at sundin natin yung mga kaukulang paghahanda. Ang Pag-asa po manatili pong closely monitor ang Bagyong si Francisco at maglalabas po tayo ng mga timely weather update regarding sa bagyo para ma-inform po natin ang public. So, maraming salamat po sa ating mga partner agencies, sa mga media, sa ating mga local government units, at sa public para sa continued cooperation. So let us stay vigilant and safe. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat. God bless you all po. Salamat po, Engineer Galang. Thank you very much to our duty weather forecaster and hydro forecaster, DOST Pag-asa officials and personnel, and sa ating media partners and friends who are present here and on Facebook and YouTube, at sa ating mga kababayan who join us online na patuloy na nakaantabay sa mga updates mula sa DOST Pag-asa. And that concludes our press conference. And on behalf of our Pag-asa Administrator, Dr. Nathaniel T. Servando, and the whole DOST Pag-asa community, maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.